Ipinag-utos na ni United States President Donald Trump na alisin ang US blockade sa lahat ng Iranian ports. Kasabay ito ng anunsyo ni Trump na naisapinal na ang US-Iran deal, hudyat na tapos na rin ang gyera. Tiniyak rin ni Trump na malaya na ang paglabas at pagpasok ng langis at kargamento sa Strait of Hormuz. Kinumpirma rin ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang anunsyo at batay sa napag-usapan, agad nang ititigil ng magkabilang panig ang lahat ng military operations, kasama na ang sa Lebanon. Ang kasunduan ay lalagdaan sa June 19 sa bansang Switzerland. Kinumpirma rin ito ni Trump kaya asahan aniya ang muling pagdami ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ngayon, pagtutuunan naman ng pansin ang mga teknikalidad ng kasunduan. Sa kanya namang pahayag, sinabi ni Iran President Masoud Pezeshkian na sang-ayon si Supreme Leader Mojtaba Khamenei na makipagnegosasyon at ayon dito, makikipagkasundo na sa ikabubuti ng kanilang mamamayan. Ayon kay Pezeshkian, bagamat may pagtutol sa panig ng Iranian military, wala aniya silang opsyon kundi sumunod sa Supreme Leader. و با قاطعیت و تمام اکثریت قاطع نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه. Ngunit nilinaw ng Iranian leader na hindi sila sumusuko sa sinumang kapangyarihan, kundi ang itaguyod ang karapatan ng lahat ng Iranians. Hindi na sa isang grupo lamang na pinatutukuyan ay ang Islamic Revolutionary Guards. Nais ding makasiguro ni Iranian Parliament Speaker Mohagar Galibaf na walang magiging paglabag sa kasunduan. Anuman aniya ang pinag-usapan ay dapat tuparin ng magkabilang panig ng walang anumang kwestiyon. Nagbabala rin ito sa Israel na poprotektahan ng diplomasya ng Iran at ng puwersa ng Lebanon ang soberanya nito anuman ang mangyari. Nangako si Galibaf na bubuwagin nila ang inuugaling panggigipit ng Israel sa Lebanon. Nauna nang sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi parte ng kasunduan ng US at Iran ang Israel. Noon pa man, sinabi ni Netanyahu na bagamat magkaalyado sila, ay mayroon silang independence pagdating sa kani-kanilang estratehiya. Kaya kahit may gumugulong na usaping pangkapayapaan ang Iran at US, tuloy ang kanilang pag-atake sa Lebanon. Pinakahuli ay ang pag-atake sa komunidad ng Dahiye sa Beirut na mismong si Netanyahu ang nag-anunsyo. Ngunit nilinaw nito na wala silang ibang target kundi ang baluarte ng Hezbollah. Bahagi aniya ito ng surgical strike na iniutos niya sa Israel Defense Forces bilang ganti umano sa pag-atake ng Hezbollah sa kanila. Ayon kay Iranian political analyst Seyed Marandi, kung hindi susunod si Netanyahu sa kasunduan, mababaliwala lang ito. We haven't reached the final text, but the framework is pretty clear. They carried out that attack just to say that they will not be abiding by any agreement. And if that's the case, and again, as I said earlier, there will be no agreement. Aniya, wala pang dokumento ang nasabing kasunduan, kundi framework pa lang. Taliwas sa inianunsyo ni Trump. Malinaw ang isa sa red line ng Iran ay ang Lebanon. Kaya kung patuloy na aatake ang Israel, mangangahulugan ito na hindi ito kayang kontrolin ng US, kaya tiyak na aatras lang ang Iran. The attack obviously was to prevent a deal from happening, to agree upon a MOU. And I think that will have an effect because the Iranians are saying that either the Americans are not serious or that they are incapable of controlling the situation. If the Americans are incapable of controlling the situation, then there's no reason to negotiate with them. If they're not serious, then again, there's no reason to negotiate with them. Matapos ang anunsyo ni Trump, wala pa ring tugon si Netanyahu. Ayon kay Marandi, kung magpapatuloy ang Israel sa pag-atake, patutunayan lang ni Prime Minister Netanyahu sa buong mundo kung sino ang dapat sisihin sa nangyayari at dinaranas ngayon ng global economic crisis. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue.